Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong ikatlong araw ng ating oktaba sa Pasko ng Pagsilang ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa itasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw
kasalatan sa libutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng Apostol San Juan, isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati lihim. Ipagkalubong ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig, ay mapakinabangan namin na may pangkaudawa at kaukulang pag-iisip sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Iyaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit.
sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag iyong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso mag-ahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang sasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ng alagad na nauna dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas pa rin po. Sa tulad po ng binanggit natin kanina, nasa ikatlong araw pa tayo ng oktaba ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. At ngayong araw ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Juan, ang manunulat ng mabuting balita. Kung si Mary at Joseph kaya ay magkakaroon ng birthday party para sa kanilang anak na si Jesus, sino kaya mga imbitahan? Kayo kaya imbitado? Ako kaya imbitado? Sino kaya imbitahan ni Maria at ni Jose para sa birthday party ng kanyang anak na si Jesus? Siguro una sa mga mangigiuna sa listahan ay yung partir na pinagdiwang natin kahapon, si San Esteban, ang kauna-unang martir ng ating simbahan, proto-martir. Yung pangalawa siguro, sino kaya? Ikaw kaya yon, yung nasa tabi mo, yung nasa likod? Ako kaya yon? Pero malamang mga kapatid, kung meron pa isang imbitahan si Mary at Joseph sa birthday party ng kanilang anak na si Jesus, hindi walang iba kundi si San Juan Bautista. Amen. San Juan Evangelista. Ang manunulat ng Ebanghelyo. Sa apat na ebanghelista,
natatake itong si Juan. O baski sa 12 apostol, natatake itong si Juan. Bakit po? Kasi siya lang yung apostol na ang tawag sa kanya ay ang minamahal na alagad ni Juan, ni Jesus. Ang minamahal na alagad ng ating Panginoon. Hindi naman hindi mahal ni Jesus ang ibang mga alagad, pero yun. Pero parang kasi ang tanging sa Ebanghelyo lang ni San Juan, makikita mo yung pagkakakilanlan kay Juan bilang minamahal na alagad. Pero kay Mark, kay Matthew, kay Luke, Juan lang ang kaniyang pangalan. Pero sa kanyang Ebanghelyo sinulat, ang nakalagay sa kanya ay ang minamahal na alagad ni Jesus. Para nagbuhat ng sariling bangkuan. Doon sa tatlo kasi wala. Juan lang ang kanyang pangalan. Pero dito sa Ebanghelyo sinulat niya, ang ginamit niya sa kanyang sarili ay ang minamahal na alagad ng Panginoon. Pero bakit? Bakit? Ilang mga bagay tungkol sa buhay ni Juan, makita natin kung bakit siya yung minamahal na alagad ng Panginoon. Yung una ay nung huling hapunan. Anong ginawa ni Juan? Nung huling hapunan, nakahilig siya sa dibdib ng ating Panginoon. Nakahilig siya sa dibdib ng ating Panginoon. He was reclining at the chest of Jesus. Yung pangalawa po, siya lang yung natatanging alagad na nasa paanan ng ating Panginoon Kristo nung ito ay nakapako kasama si Maria na kanyang ina. Samantala ibang mga alagad, apostol ay wala. Tanging si Juan lamang ang nanatili doon at sa kanya niya inhabilin ng kanyang ina. Babae, narito yung anak, narito yung ina. At hindi, katulad ng napakinggan natin sa Ebanghelyo, nung ibalita ni Maria Magdalena kay Pedro na nawawala ang katawan ng ating Panginoon, siya yung unang tumakbo patungo sa libingan. Pero mapapansin ninyo, bagaman siya yung unang tumakbo at unang dumating, sumilip, pero hindi siya pumasok. Bakit? Kinikilala niya yung primacy ni Saint Peter. Bagaman siya yung unang dumating, sumilip, pero hindi siya pumasok. Kasunod nun ay si Pedro, at si Pedro tuloy-tuloy pumasok. At yun nga na kanilang natagpuan, yung mga telang ginamit sa pambalot sa katawan ng ating Panginoon. Tutigin nga ito muli ni Juan, ang sabi sa Ebanghelyo ay naniwala siya. At isa pang dahilan marahil kung bakit siya yung minamahal na alagad ng ating Panginoon ay dahil siya yung pinaka-bata. Kumbaga sa magkakapatid, siya yung pinaka-bunso. At pagka-bunso, di ba sa pamilya madalas ay much needed attention ang kinakailangan sa mga bunso. Hindi dahil sa pasaway, o dahil siya yung bunso. The mere fact na siya yung parang pinakabata, pinakabunso, parang much needed attention binibigay sa kanya ng ating Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay ganyan si Juan na talagang minamahal. Kasi kung matatandaan natin sa bahagi ng Ebanghelyo, ang tawag sa kanila, ang kapatid niya po ay si James, si Santiago. Ang tawag sa kanila ay Son of Thunder, Boanerges. Kung bakit? Yung temperament daw nila na magkapatid. Yung temperament ng magkapatid na ito. Pero, nabago unti-unti si Juan. Sa ating po unang pagbasa, dito sinabi na
Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipon ng aming mga kamay, nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. Kumbaga, witness si Juan at gayon din ang kanyang mga kapwa-alagad sa buhay ng ating Panginoon. Nakita, nadinig, napagmasdan, nahipo ng kanilang mga kamay ang ating Panginoon. Pero hindi lang iyon. Ang puso niya, ang higit na nakakita sa ating Panginoon. Hindi lang yung mata, hindi lang yung tenga, hindi lang yung kamay, hindi lang ilong, sabihin na natin, bagkus yung kanyang puso ang talagang nakikakita sa ating Panginoon. Yung pagbabago ni Juan, mula sa pagiging yung temperament niya, ay marahil naging bunga na rin na makita niya at mapagmasdan yung pagmamahal ng Panginoon sa mga tao. Yung pagmamahal ng Panginoon sa mga tao. Yung mga tao naglalapitan sa Panginoon, yung mga bata, matanda, may sakit, may inaalihan ng demonyo. Nakita ni Juan kung gaano sila kamahal ni Jesus. Kung gaano sila kamahal ng ating Panginoon. At yun yung nakapukaw sa katauhan ni Juan Evangelista. Kaya nga, sa kanyang ebanghelyo, mapapasin natin, ganyan din sa mga sulat niya. Katado yung sulat ni San Juan, tapos siya rin yung sumulat ng aklat ng pahayag. Makikita natin dito na lahat ng ito ay nakasentro sa pagmamahal ng Diyos. Sa pagmamahal ng Diyos sa tao. Kumbagay, ang Diyos ang una nagmahal at tayo yung minamahal ng Diyos. Lahat yan nakapukaw sa isip, sa puso ni Juan Evangelista. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagmamahal din sa ating Panginoon. Ang sabi po sa tradisyon ng simbahan, si San Juan kasi ang tanging apostol na hindi namatay sa pagiging martir. Lahat ng mga apostol na namatay bilang martir, kaya pagkakapisan po ng mga apostol, kulay pula ang damit ng mga paring, again din sa altar, pero tanging si San Juan lamang ang puti. Dahil hindi siya namatay sa pagiging martir, namatay siya sa kanyang katandaan. Namatay siya sa kanyang katandaan at sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Isang salita lamang, isang diwa lamang nasa isip niya, na nasa bingit siya ng kanyang kamatayan. At ano yun? Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, ito daw yung maging dalangin natin kay San Juan Evangelista, na makita rin natin sa ating mga sarili yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung pagmamahal ng Diyos sa mga bata, sa mga may sakit, sa mga nagugutom, sa mga naliligaw na landas, sa mga makasalanan, sa mga nasa pingit na ng kamatayan. Bakit mahalaga na makita natin ito? Para maalala talaga natin na sa gitna na lahat ng ito, bukod sa hindi tayo nag-iisa at ay sinasabahan ng Diyos, kundi dahil
Sa simpleng dahilan, may Diyos na nagmahal, minamahal, at magmamahal sa atin. Amen. Tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siyang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo at ikitutugon, Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Alvin at Len Calalang at gayon din ng pamilya Calalang para sa natatanging kahilingan ni Josephine Bardos, para kay Cynthia Felizardo na nagdiriwan ng kanyang kaarawan. Patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Apolinario Catali, Ligaya Catali, Virginia Franco, Tony Cruz, Idelfonso Garcia at Orlando Jose Ignacio Jr. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Yolando, Mamerto, Marciana, Jennifer, Juana, Epifania, Ricardo Sr., Rodolfo Sr., Cecilia, Heracleo, Remedios, Epifanio, Seriano, Adelaida, Concordia, at Orlando. Ating itulog sa Diyos sa panating intensyon at panalangin. Ama na salitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang inilalapit namin sa iyo, kaysa ng mahal na alagad ng aming huwaran sa buhay Kristiyano. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ng aming mga alay at ipagkulob mo sa pagdiriwang namin ng huling hapunan. Ang lihim na iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na dinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ang anak kong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya nga ikay aming nababanaagan. Ang anak kong di na iba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig kahali-halina, kahit ikaw likid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan, itaas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa ikit para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahaya, namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Evangelista, San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwan nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging naananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang, sa pinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayong lahat na mabuti at mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na makita at maranasan ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.